Kung akala mo si Bob Esponja ay simpleng cartoon lang tungkol sa esponghang nagsasalita, hindi mo pa kilala ang kanyang madilim na panig. Iniwan tayo ni Bob Esponja ng maraming tanong at misteryo sa kanyang mga episode. At dahil doon, nabuo ang mga teoryang sobrang nakakagulat na mahirap paniwala ang totoo. Pero hulaan nyo kung ano? Marami sa mga teoryang ito ay nakumpirma. Kaya tingnan natin ang mga teorya tungkol kay Bob Esponja na parang galing sa deep web, pero sa huli ay napatunayang totoo. Ang lihim na formula ng Kangri Burger, may isang nakakabahalang misteryo na nagbunga ng napakadilim na mga teorya at ito ay tungkol sa kung ano nga ba talaga ang laman ng Kangri Burger. Sa loob ng maraming taon, halos mabaliw ang lahat sa kagustuhang malaman kung ano ang lihim na formula. May ilan na nagsasabi na ginagamit daw ni Ginoong Kangreho ang karne ng ina ni Perla, kaya raw hindi ito lumalabas sa mga episode. May naniniwala ring serial killer ang matandang crustacean, giniling daw niya ang ibang alimango para mapanatili ang kanyang imperyong pangkainan. Nandyan din ang mga romantiko na nagsasabing pag-ibig ang lihim na sangkap, pero yung mga mas baliw, sinasabi nilang piraso raw ni Bob Esponja ang sangkap. Bukod pa sa iba na iniisip na ang karne ay talagang pamilya ni Plankton. Sa kabila ng mga sadistang teorya, may maliit na grupo ng tagahanga na nakapansin ng isang napakasimple at halatang bagay. May isang nag-isip na gawa sa algae ang mga Kangri Burger, ha? At sa kabila ng lahat ng inaasahan, iyon ang tamang teorya. Noong 2016, opisyal na kinumpirma ni Steven Hillenburg na ang Kangri Burger ay isang vegan na hamburger. Walang laman, walang bangkay ng hayop dagat o kakaiba. Palaging ipinapahayag ni Hillenburg ang pagtutol niya sa hindi malusog na fast food. Ito ang dahilan kung bakit maraming tagahanga ang nagalit nang makipag-collaborate si Bob Esponja sa Wendy's. Para sa marami, isa itong tuwirang pagtataksil sa orihinal na diwa ng serye at sa pananaw ng lumikha nito. Kaya, hindi, walang misteryosong karne ang Kangri Burger, mga halaman ang laman nito. At kahit ganoon, patuloy pa ring nabibigo si Plankton, nakakahiya talaga. Mas mabuti pang lumipat na tayo sa susunod na teorya. Si Bob Esponja ay may autism. Sa loob ng maraming taon, napansin ng maraming tagahanga na hindi kumikilos si Bob Esponja tulad ng isang normal na karakter, ni hindi rin siya katulad ng ibang mga naninirahan sa ilalim ng dagat. Ang kanyang obsesyon sa trabaho at pangangailangang gawing pareho ang lahat araw-araw. Ang kanyang labis na sensitibo sa ilang tunog at sitwasyon, pati ang literal niyang pag-intindi sa lahat ng sinasabi sa kanya. Nagpatigil ito sa marami at napaisip kung may mas malalim na paliwanag ang kanyang mga kilos. Si Bob Esponja ay madalas hindi nakakaintindi ng senyales sa lipunan, hindi niya alam ang sarkasmo at mabilis siyang nabibigla kapag may pagbabago sa kanyang gawain. Dahil dito, sa loob ng maraming taon, nagsimulang gumawa ang lahat ng isang teorya na, para sa marami, ay nagpapaliwanag sa lahat ng ugali ng espongha. Maaring nasa loob ng autism spectrum si Bob Esponja. Ang matagal ng interpretasyon ng mga tagahanga ay naging opisyal noong Hulyo ng 2024. Kinumpirma ni Tom Kennedy, opisyal na boses ni Bob Esponja, na ang karakter ay kabilang sa autism spectrum. Pero hindi lang yon, ipinaliwanag niya na ang kondisyong iyon mismo ang kanyang superpower. Ikinumpara ni Tom Kennedy si Bob Esponja sa mga totoong tao, sinabing bawat isa ay ginagawang lakas ang kanilang mga katangian. At sa kaso ni Bob Esponja, yan ang dahilan kung bakit siya natatangi, matiyaga at totoo. Pagkatapos nito, nagbago ang kahulugan ng maraming eksena at hindi na lang basta kakaiba at medyo tanga si Bob sa grupo. At naging isa siya sa mga pinakatapat at mahusay na nabuo na karakter sa buong animasyon. Ang Fondo de Bikini ay isang programa sa television. Ngayon, narito tayo sa isa sa pinaka-nakakasuklam, nakakagambala at matinding teorya tungkol kay Bob Esponja, ang teorya ng programa sa television. Naging sobrang popular ang teoryang ito noong 2021 at naglalaman ito ng isang bagay na talagang nakakabahala. Ang Fondo de Bikini ay hindi totoong mundo, kundi isang set ng telebisyon na ganap na itinayo, parang sa estilo ng The Truman Show. Ayon sa ideyang ito, lahat ng nakikita natin ay may script at kontrolado.
At marami sa mga karakter, kabilang na si Don Cangrejo at Arenita, ay mga bayarang aktor at sinadyang ilagay sa mga posisyon para hindi kailanman matuklasan ni Bob Esponja ang katotohanan. At isa sa pinakamalakas na ebidensya ay lumalabas kapag ang tagapagsalaysay ng serye ay hindi na lang basta boses. Sa episode na walang libreng biyahe, lumitaw ng pisikal ang tagapagsalaysay at nabangga siya ng sasakyan ni Bob Esponja. Sa sandaling iyon, isiniwalat na isa siyang totoong tao, may kumpletong gamit ng kamera at pangsisid na nagpapahiwatig na idinodokumento niya ang buhay sa ilalim ng bikini bilang bahagi ng isang produksyon. Dagdag pa rito, may isa pang detalye na palaging napakakaiba. Ang mga kamay ng tao na palaging lumalabas sa buong serye, mga kamay na tumutulong, nag-aayos ng mga bagay o nakikialam kapag may nangyaring mali. Ayon sa teorya, ang mga kamay ay pagmamay-ari ng production team. Tinitiyak nila na hindi mapapahamak si Bob Esponja at isinasaalang-alang na ang Bob Esponja ay isang prangkisa na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 13.7 bilyong dolyar. Ang ideya na siya ay sobrang protektado ay hindi naman masama, pero ang tunay na patunay ay makikita sa episode na naipit sa freezer ng season 6. Doon sina Bob Esponja, Patricio at Calamardo ay naligaw sa mga bentilasyon ng krustaseong Krusty Krab at natuklasan nila ang isang lihim na silid na itinatago ni Don Cangrejo. Sa loob ng kwartong ito, may mga live na recording ng halos lahat, pero lahat talaga ng bahay sa ilalim ng dagat ng Bikini Bottom. Nang mapansin ng mga karakter na sila ay pinagmamasdan, lumitaw ang dalawang miyembro ng recording team na literal na nahuli, kinukunan sila ng video na nagpapalinaw na ang buong mundo nila ay kinukunan ng pelikula. Matapos ang episode na yon, tinanggap na ng komunidad ang teoryang ito, wala nang palusot. May ilang pagtatangkang pabulaanan ito pero sa totoo lang, paano natin maikakaila ang lahat ng ito? Ang Bikini Bottom ay tila kulungan para sa mga isda at matapos nating malaman na ito ay maaring isang television set, heto naman ang susunod na teorya. Si Bob Esponja ay immortal? Oo, tama ang narinig mo. Si Bob Esponja ay hindi lang basta-basta nakakaligtas sa mga pagsabog, pagdurog at sa dami ng pambubuli ni Calamardo, mukhang hindi rin siya kailanman mamamatay. Isa sa mga pinakamatandang ebidensya ay galing sa klasikong episode na SpongeBob, 129 mula sa unang season. Doon, si Calamardo, sawang-sawa na kay Bob Esponja at Patricio ay nagtago sa freezer ng Krusty Krab para makahanap ng katahimikan. Ang problema, nang siya ay ma-defrost, nauwi siya sa paglalakbay sa oras at napunta sa isang malayong hinaharap kung saan nakatagpo niya si Bob Esponja at iba pang mga Bob Esponja. Pero hindi iyon ang pinaka-nakakabahala. Sa parehong episode, ipinakita rin na si Bob Esponja ay umiiral na mula pa noong prehistoriko. Literal na nakita natin siya sa panahon ng mga kuweba kasama si Patricio habang nagsisimula pa lang ang mundo. Ito na ang pinakamalakas na ebidensya. Tinuturuan ni Calamardo si Bob Esponja noong sinaunang panahon kung paano manghuli ng dikya. Libu-libong taon ang lumipas, pinasalamatan siya ng kasalukuyang Bob Esponja sa pag-imbento ng larong iyon. Ibig mo bang sabihin gusto mong manghuli ng dikya? Sino ang tanga na nag-imbento ng napakabobong laro na yon? Ikaw, Calamar? Iyan ay malinaw na nagpapakita na hindi natin nakikita ang iba't ibang bersyon ng karakter kundi ang parehong Bob Esponja na umiiral sa paglipas ng panahon. At kung hindi pa iyon sapat, hindi lang ito ang tanging pagkakataong ipinapakita ang ideya ng kanyang immortalidad. Sa ibang mga episode, ipinapakita na si Bob Esponja ay maaaring mabuhay magpakailanman, maging bilang isang immortal na espongha na lumulutang sa kalawakan o kahit bilang isang kakaibang kristal na bula na may mga gulong, gaya ng makikita sa episode PL 14-13. At aminin natin, kapag may prangkisa kang bilyon-bilyon ang halaga, walang kumpanyang papayag mawala ang kanilang itik na nangingitlog ng ginto. Kaya ang teoryang ito ay nagiging hindi lang hindi maiiwasan para sa kwento, kundi pati na rin para sa bulsa ng Nickelodeon. Hindi tumatanda o nawawala si Bob Esponja, sa halip parang lalo pa siyang bumabata na parang vampira. Bago ang huling teorya, may ilang karangalang pagbanggit muna. Palihim na matalino si Patricio,
Sa loob ng maraming taon, si Patricio ay itinuturing na pinakatangang karakter sa serye, pero napansin ng maraming tagahanga ang isang nakakabahalang bagay. Hindi tanga si Patricio, kundi mapanlin lang siya. Sa serye, ilang beses niyang ipinakita ang nakakagulat na katalinuhan. Pinakamalinaw na halimbawa ay nasa episode na Ang Lihim na Kahon ng ikalawang season. Sa episode na yon, kontrolado ni Patricio ang isipan ni Bob Esponja sa buong palabas, nilalaro ang kanyang pagkabalisa at kuryosidad para lang maglibang. Sa huli, ibinunyag ni Patricio na ang laman lang ng kanyang lihim na kahon ay isang piraso ng sinulid, pero ipinahiwatig din niya na may nakatagong kompartimento na may nakakahiya na litrato ni Bob Esponja. Lahat ng iyon ay isang perpektong kalkuladong manipulasyon. At kung hindi iyan ang asal ng isang taong nag-e-enjoy maglaro sa isipan ng kanyang matalik na kaibigan, isa siyang walang awang psikopata. Si Calamardo ay isang hindi nauunawaang henyo sa musika. Ang pangalawang honorable mention ay isa sa pinakamalulungkot. Matagal nang pinagtatawanan si Calamardo dahil sa paniniwalang magaling siyang artista kahit walang may gusto sa kanyang musika. Gayunpaman, napatunayan din ng teoryang ito. Sa episode na PL 1413, isiniwalat na isang araw matapos mamatay si Calamardo, kinilala ng buong mundo ang kanyang musika bilang isang obra maestra. Ipinagdiriwang, pinag-aaralan at hinahangaan ang kanyang sining at si Calamardo ay napasama sa kasaysayan bilang pinakamahusay na artistang nabuhay kailanman. Ang pinakamalupit na detalye ay walang nagbigay halaga sa kanyang pagsisikap noong siya ay nabubuhay pa. Pero sige, ituloy na natin sa huling nabanggit. Ang Fondo de Bikini ay base sa Atolon Bikini. Ito marahil ang pinakasikat at pinakanakakabahalang teorya tungkol kay Bob Esponja. Simple ang ideya pero malakas ang dating. Ang Fondo de Bikini ay hindi basta-bastang lugar, kundi direkta talagang hango sa Atolon Bikini. Isang totoong lugar sa karagatang Pasipiko na ginamit ng Estados Unidos noong dekada 40 at 50 bilang testing site ng mga nuclear bomb, ibig sabihin, mga atomic bomb na sobrang grabe, talagang nakakabaliw. Ayon sa teoryang ito, ang mga pagsubok ang nagdulot ng mutation sa mga hayop dagat sa lugar, kaya raw ganun sa Fondo de Bikini. May mga isda na naglalakad, nagsasalita, nagtatrabaho, nagbabayad ng renta, at may mga existential crisis. Hindi sila ordinaryong isda, mga isda silang na-mutate dahil sa radiation. Sa loob ng maraming taon, teorya lang ito ng mga fans hanggang sa dumating ang nakakailang na ebidensya noong 2021. Sa palabas ni Patricio Estrella sa episode na Sino ang Malaking Bata. Nagpunta si Patricio sa Bikini Bottom noong dekada 40 at doon diretso sila sa usapan. May mga karatula na literal na nagsasabing nuclear test zone bukod pa sa mga manikin na inihanda para sa mga simulation ng pagsabog. At kung hindi pa sapat yon, perpektong ipinaliliwanag din ng teoryang ito si Arenita. Noong mga totoong nuclear test, sa Bikini Atoll, alam na may mga ardilya sa mga barko ng United States Navy. Ano ang resulta? Isang mutated na ardilya na nakatira sa ilalim ng dagat na nakasuot ng suit. Kung wala yon, hindi talaga siya mabubuhay. Si Arenita, mula sa aksidenteng eksperimento, ay siya na ngayon ang gumagawa ng mga eksperimento. At paano naman yung mga palaging pagsabog sa serye? Yung mga pagsabog na basta na lang nangyayari na walang paliwanag, hindi lang basta inosenteng mga biro yon. Mas tama sigurong sabihing pahiwatig lang yon na isdang mutated ang pinapanood natin. At kung may duda pa, noong 2024, mismong team ni Bob Esponja ang nagkumpirma na oo, ang Fondo de Bikini ay direkta talagang hango sa Atolon Bikini. At ang kasaysayan nito ng nuclear na pagsubok. Hindi tayo nababaliw, nanonood tayo ng kartoon na nagmula sa radyasyon. At ayon, pagkatapos tanggapin na si Bob Esponja ay maaaring immortal, na si Patricio ay maaaring manipulator na pinalaya sa FBI at si Calamardo ay henyo na di naintindihan. Isa na lang ang natitirang tanong. Ano nga bang nangyari sa serye pagkatapos na wala na ang gumawa nito para protektahan ito? Ngayon, narito tayo sa pinaka-controversial na teorya, ang pananaw ni Steven Hillenburg at ang kinabukasan ni Bob Esponja, ang huling totoong teorya tungkol sa kanya. Hindi ito tungkol sa time travel o mga sabwatan sa Bikini Bottom, kundi sa isang mas totoong bagay.
Ang tunggalian sa pagitan ng orihinal na pananaw ni Steven Hillenburg at ng bagong direksyon ng prangkisa matapos ang kanyang pagpanaw. Matagal na binatikos ng matitinding tagahanga ang pagbabago ni Bob Esponja matapos mamatay ang kanyang lumikha. Para sa iba, nawala sa serye ang diwa at orihinal na layunin na nagpapaspecial dito. Isa sa mga pinakausapang sandali online ay ang kolaborasyon nila kay Wendy's na nagdulot ng galit sa mga tapat na tagahanga ni Bob Esponja. Dahil nagiging puro marketing na lang ito. Pero iyon pa lang ang simula ng problema. Sumabog ang totoong gulo nang dumating ang maraming spin-off, mga seryeng hango, prequel, parallel universe at puro kalokohan na lang ang inihain sa atin. Dahil maging tapat tayo, lahat ng yan ay labag talaga sa kagustuhan ni Steven Hillenburg. Maging si Paul Tveit ay hayagang nagsabi na ang mga pagpapalawak na ito ay hindi talaga sumasalamin sa pananaw ni Hillenburg para sa espongha sa dagat. At kahit masaktan pa ang Nickelodeon, dapat sana ay natapos na ang Bob Esponja sa isang punto. Kahit patuloy pa nilang pinipiga, para sa iba, namatay na ito kasabay ni Hillenburg. Pero may mga taong ipinagtatanggol pa rin ang pagpapalawak kahit pangit at sinasabi nilang magiging proud si Hillenburg na makita kung hanggang saan umabot ang nilikha niya. Lalong lumakas ang diskusyon noong 2021 nang ipaliwanag ni Vincent Waller, creative director ng Bob Esponja, na alam ni Steven Hillenburg ang tungkol sa mga spin-off bago siya pumanaw at nalungkot na hindi niya ito nasaksihan. At ito ay nakapapakalma sa ilan pero sa marami hindi. At hanggang ngayon, malaking bahagi pa rin ng komunidad ang naniniwalang ang mga spin-off ay tuwirang sumasalungat sa orihinal na diwa ng serye. Si Bob Esponja ay naging isang bagay na siguradong hindi papayagan ng orihinal niyang lumikha. Kaya, ang mga spin-off at prequel ba ay natural na evolution ng isang minamahal na obra o isa lang itong kawalang-galang? Dito nagtatapos ang lahat ng teorya kay Bob Esponja na kahit gaano sila kabulol pakinggan, napatunayang totoo pala. Ngayon sabihin nyo sa amin sa mga komento, alin ang pinaka nagpawaw sa inyo? Mag-subscribe at i-like mo dahil mas marami pang sikreto ang ilalim ng dagat kaysa sa akala mo.